What's up everyone? So, sorry nakatulog na ako kagabi, di ko na na-video to Brad. Meron tayong additional extra pa, yung current top of the line natin na microphone, no? Yung MCV 100. Okay? So, ito is kaparehas din ng PCB ng MCP natin, pero magkaiba lang sila ng front panel. Okay? Ang price nito Brad is 10,000 pesos direct and pick up price. Okay? Right now, ito, ginawan ko lang talaga siya ng video kasi nga, actually sold out na agad siya. Sold out na agad siya, bro. Di ko pa na, no? Sa dami nang nag-PM sa akin, alam mo yun, thankful talaga, no? Yung lahat ng units natin na dumating is agad na sold out kahit hindi ko binibenta. Ganun ka grabe yung tiwala ng tao sa atin, sa products natin. Kasi, yung products ko kasi di ko talaga siya, alam mo yun, tinitipid. Saka, alam naman na yung quality ng products pag sa Mekman, no? Sulit yung price, sulit yung pera. Again, yung pencil case natin, leather case natin. Meron tayong dalawa. Ito yung kanyang manual, Brad. Ayun, no? Yan. Colored handheld. Colored na ating receiver. Tapos yung ating BP1 na belt pack. Okay? If needed yung belt pack, again, yung price ng belt pack natin is 3,300 pesos. Pwede nyo i-purchase after nyo bilhin ito as an add-on. Para hindi na kayo bumili ng receiver. Kahit same receiver lang, dalawang handheld, tapos isang belt pack, pwede. Kahit apat na, kahit dalawang belt pack, dalawang receiver, pwede, dalawang microphone, pwede dito. Pero switchable siya, hindi siya pwedeng paganayin sabay-sabay. Okay, again, inside the box, no? Yung dalawang libre natin na XLR cable. Included na po ito sa 10,000 pesos natin. Okay. Yung dalawa nating set ng AA batteries na for testing talaga to. Kailangan nyo talaga Brad bumili ng alam mo yun, yung reliable na rechargeable batteries. Okay. So, kung may in future, kung gusto nyong mag-pre-order nito, at least 1 month kasi yung kung gusto nyo kung hindi nyo kailangan ng tour case, okay, just let me know. Bibigyan ko kayo, ang exchange nito, ang kapalit nito is rechargeable batteries na EBL na with charger na. Worth 10,000 pesos din. Kung ayaw nyo ng tour case. Pero kung gusto nyo ng tour case, ito yung regular set natin. Okay, yung susi ng ating mahiwagang kahon. Also, yung ating anti-rotation ring, color blue din. Yung kanyang PL jack. Okay. PL line mix out. Yung kanyang charger, no? Yung adapter niya na parang sa laptop. Okay. Yan, sir. 100 to 240 volts. So auto volt siya. Pwedeng gamitin sa US kung nadala nyo sa ibang bansa. Okay. Yan. By the way guys, this unit is not yet also available in other Asian countries. Tayo ang nauna. Available na siya sa China. Na-release siya ng July. Pero sa other countries hindi pa siya na-release. So ito yung pinaka-latest na top of the line din ng supplier natin, ng factory natin. So yan. Advance tayo, no? Tayo ang nauna. And then also we have these 4 antennas. This is true wireless diversity. Again, para siya ng MCP 100 tsaka 101 na PCB sa loob. Bubuksan din natin. Ang pinagkaiba lang niya is yung kanyang front panel and of course yung ating handheld. Ayan, yung handheld niya. May open natin. Hindi pa na may kabigatan din yung handheld niya, Brad. Mas mabigat onti ito kumpara sa MCP natin. Yung MCP 101. Okay. Ito yung kanyang handheld, Brad. Yan. Color display ito. Open natin mamaya. May switch siya dito. Okay. Para sa on off ata to. What else? Flat yung here. Yan. Capsule. Removable. Kung gusto nyo palitan ng EV, Sennheiser, Shure, diba? Pwedeng palitan. Yan. Okay.
Kaya yung sa may MCP natin, naglagay tayo ng options ng ganito kasi nga marami talagang gusto replaceable, no. Hindi ko talaga ma-remove yung ano niya. Ayun, sa wakas. Hindi ako pasmado ngayon. Hindi basta yung ating kamay. Ito yung capsule niya, Brad. Yan. Ito yung kanyang voice coil. May foam din siya sa loob. Oh. Yan. So, sabi ko nga, Brad, no, yung MCT natin, MCP, tsaka pares-parehas. Actually, yung MCT natin, yung voice coil niya is hindi dapat, ito yung pinaka-top of the line. Kumbaga, ito yung pinasabi ng factory, ito yung pinaka-the best nila na voice coil na na-produce. Okay? So, nilagay nila sa top of the line nila ng microphones. So, yung MCT natin, hindi ito yung voice coil na ginagamit niya. So, sabi ko, mag-add-on na lang ako ng pera para gusto ko, parehas kahit mababa yung model ng MCT natin, yung quality ng voice coil niya, pinakamataas pa rin. Kaparehas pa rin ng MCV natin saka MCP. Para kahit yung mga entry-level user natin, di ba, yung quality pala ng audio niya, maganda. Hindi porke mura is, alam mo yun, merong pangit o ano, di ba? Pero kahit mas mura, okay pa din. Hindi tayo mapapaya. Again, ito naman yung kanyang cartridge pack. Ayan. So, dito sa cartridge pack niya, mayroon siyang switch dito. Makikita nyo ba? High and low. Ayan, meron siyang switchable dito. So, again, kapag kailangan nyo ng high power, gusto nyo malayo ng range niya, ilalagay nyo siya sa high. At kung kayo ay rich kids, at gusto nyo gamitin lang ito pang bahay, pang karaoke, pang small event lang, no? Kahit sa mga small church. Kahit ilagay nyo lang sa low, no? Kung mga 50 meters, 100 meters lang naman yung kailangan nyo. Pwede siyang ilagay sa low para mas tumagal ang buhay ng ating microphone. Lagyan nga natin ng battery switch. Pero kung gusto niyo talaga ng maximum performance, no, ng ating microphone, edi ilagay nyo lang sa high. Naka-default naman siya sa high. Wala na kayong gagalawin. Okay, saan na yung cover niya? So again, this is a zinc aluminum na body niya. Okay, zinc aluminum alloy, zinc for anti-scratch resistance, no? Of course, may coating siya na painted siya. Pero yung mismong outer shell niya nito is naka-zinc na matibay na rin yung hardness niya, no? For rust, anti-rust and then anti-scratch, and aluminum for lightweight. Pero may kabigatan siya, Brad. Siguro nasa half kilo or 0.7 kilograms. Isa nito. Okay. So, switch on natin. Ay, paano ba switch on tayo? Hello. Yan. So, ito yung sa kanyang panis. Colored. Ang ganda, oh. Legible sa ba? Kitang-kita. Nagdidim ba siya? Or hindi siya nagdidim? Anyways. So, yung kanyang battery is makikita mo dito, naka-color green, ibig sabihin full bar, no? Full siya. Di ko lang alam kung pababa ng pababa is para ba siyang cellphone na ano, kung ilang layers yung ano niya, yung colored ng battery. Number ng microphone, makikita mo talaga number 1, no? Ito is programmable, ito hanggang 99. Okay? Yung kanyang frequency, channel niya 619.600. Yung signal niya is naka-4. Kapag naka-low ata ito, 3 bars lang makikita mo. Pag naka-full, since naka-high ito kanina sa loob, naka-4 bar siya. Let's see pag naka-connect na mamaya. Okay? So, yun siya. Halimbawa, ayun, no? Anong number ng mic? Kasi ito may, ano din siya naka-match siya dito. Kung anong number ng microphone dito, yun din dapat ang number sa receiver natin. Okay? So, set aside muna natin yung ating microphone. Ganda ba do? Oh, colored. Ganda. Diba? 10,000 pesos, Brad. Hindi kayo magkisisi dito, Brad. Promise. Kung ibang supplier lang ito, siguro bebenta sa inyo nito 16,000. Hindi ako magkakamali. 16,000 ang bentahan nila nito, Brad. Talagang sira ulo lang si Mekman at ganun ko kayo kamahal. Getting more than sa pinayad nyo. More than, hindi lang worth, pinapasobrahan ko lagi. Okay?
Brad, ito yung model natin, Mecman MCV-100 True Diversity Microphone. Meron siyang switch button. Explain ko mamaya. This is applicable kapag nagbe-belt pack tsaka may handheld. Halimbawa, may nakakonect na dalawang handheld. Tapos meron siyang, halimbawa, may magician kayo, meron kayong MC na gusto gumamit ng belt pack. So, hindi mo na kailangan papuntahin yung mismong naka-belt pack. Pwede na lang, click mo lang yung switch, automatic mag-switch siya sa may belt pack mode. Mamaya ipakita natin. Okay? Medyo mababaw tong video na to, Brad, kasi unboxing ito, pero actually dapat kasama na rin yung overview functionality nito. Okay? So meron tayong LED for signals. Okay? Sa radio frequency niya, meron siyang dalawang signals per channel. Audio frequency signal sa channel B na, okay? Ganon din, dalawa din yung antenna kasi nga true diversity ito. Kung ano yung mas magandang signal, yun ang pipiliin niya. And then we have also audio frequency signals here. Naka-separate yung ating signals, no, yung LEDs natin sa may monitor. Iba kasi, 'di ba, naka-built-in na yung ito, gaya ng MCT natin. Naka-built-in na yung mga receivers natin at saka yung audio frequency signals doon sa LCD. Naka-built-in na. May ibang mga design din sa nakikita ko online, no. Meron na dito, meron pa dito. So, I don't see the sense, no. Bakit ganun yung design language nila. Okay, on the right side here, meron tayong buttons for changing A and B. Pero yung set niyan dito, no. Dapat sana nilagay na lang nila yung set dito at saka dito na lang yung IR. Pero that's the design it is. Isa lang yung IR natin. Okay, so yung iba, dalawa yung IR, iba sa A, iba sa B. So ito pag sinet mo yung sa IR ng A, dito yung syncing. Kapag sinet natin sa B, andito din yung sync sa gitna. Yung pinaka-gitna niya. Okay, merong dalawang version ito, Brad. Isang black, isang silver. Pero kinuha ko yung black, mas professional tingnan. Okay, LCD niya, dalawa, color din ito. Meron siyang lock button dito, no? Para in case na nakalock na, hindi na pwedeng galawin yung setup niya. And then yung power dito. Okay? Ito yung power niya. UHF 2 channels. If we go to the back side, top side, lahat common. Okay? Frequency signal niya, 610 to 670. Again here, wala tayong tawag dyan, yung clamp ng MCT. Hindi natin na palagyan kasi nga punong-puno na yung PCB nito. Buksan ko pa ba? Para sa siya ng yung MCP kahapon. Kailangan ko ba ipakita? O, pakita ko na lang, sige, para ma-confirm natin talaga na para siya, no? Again, this is also 12 volts, 850 milliamp lang siya. Antenna A, antenna D, antenna C for sa natin sa may channel B na microphone, tsaka A and B antennas para sa channel A ng microphone. Mix out, and then we have 2 balance for each microphone. So buksan lang natin siya, Brad, no? To confirm kung tama ba na parehas ang laman nito ni MCP at ni MCB. Okay, kasi sabi ko always parehas lang siya, kaya almost same price lang. Ang MCP natin is 9,000, ito is 10,000. Ang MCP natin na may colored handheld is 9,700. Ito 10,000 colored handheld, and then updated na rin yung kanyang panel. May mga certain function ito na wala si MCP. Mayroon din certain functions ni MCP na wala ito. Like yung squelch. Okay? Yung squelch nito automatic. Naka-default siya ng 92. Okay? Si MCP natin, yung squelch niya nababago from 95 up going down to 68. Kung naalala kagabi, yun yung sabi ko. So which means no, si MCP can go the extra mile in the distance if kailangan mo, babaan mo lang yung squelch. But of course, no, pag binabaan natin yung squelch nga natin, yung noise, andun siya. Pero pag nasa field ka, no, nasa may track and field ka, na kailangan mong, kasi again, ito rated din, ito is 150, sabi ng factory. 115 rating nito. Yung MCT natin rated to 100. MCX natin rated to 100 meters. Ito is rated to 150 meters. Sabi ng factory, hindi ko pa na-prove talaga yung range distance nito. But of course, again, yung factor again ng location, okay?
factor ng gaano kadaming tao, gaano kadaming devices, gaano kadaming wireless, yung quality ng power, quality ng signal sa loob. Yan. Tanan! Parang sound effects eh. Yan. So, ito siya, brad. Okay? Again, katulad ng MCP natin, same na same siya, 610 to 670. Tapos, meron siyang 6 na wireless processors. So, we have 3 processors for each antenna. Okay? Ganon din dito sa, So, bali, kung tutuusin, ang bawat microphone natin, meron siyang 6 na processors. Okay? Pero actually, mamimili lang naman siya kung saan yung mas malakas na signal. Yung MCT natin, dalawa, ganito. Pero malaki siya, no? Malaki siyang box kasi nga medyo malaki pa siya. Ito kasi naka-latest designs na ito. No? Makikita nyo minsan sa mga latest na microphones, maliliit na yung mga wireless processors niya. Okay? Brad, siksik brad, oh. May mga PCB brad na sobrang puno, sobrang laki. Pero yung mga chipsets niya, yung mga SMD components niya, ang lalayo ng agwat. Ito, makita mo siksik, oy, no? Hindi siya yung pinagmukhang malaki lang. Meron siyang capacitors dito for filter. Okay, rectifier diode niya. Yan, ito naman yung kanyang panel sa harapan. Okay. Yun lang, brad. Now, we need to switch on. Problema lang, wala akong battery para matest yung battery pack. Wala akong spare battery. Oh, just a second, guys. Try ko maghanap ng extra batteries. Wait lang, ha. Yung batteries ko na wala eh. Wala tayong extra batteries. Hindi natin matatest yung belt pack. Oh, wait lang. Try ko dito. So, kung interested kayo to add belt pack design here, no? Yung belt pack natin, ito yung belt pack natin. Ulitin ko lang ulit. BP1, okay? Interchangeable sa MCP tsaka MCV kasi paras lang talaga siya, brad. Paras din yung pwedeng yung microphone na to ilalagay natin sa MCP. Pwede natin gawin 'yan. So ito yung headwear niya na lapel mic, okay? Nothing special, meron siyang foam. Ito yung kanyang lapel. Okay? Paras lang to sa iba, brad. Hindi ko wala naman ako nothing special na masasabihin natin na surprising. Okay. So on natin ito. Hindi ko lang alam kung may charge pa tong battery na to kasi nakalagay siya sa aking LED light. Okay, so ito siya, brad. Metal body siya. Paras lang din sa iba, pero may option kasi sa factory na kung gusto mong mas mura, pwedeng piliin yung yung plastic na model. Ito original metallic body siya. Siyempre, mas maganda metallic kasi robust, no? Mas matagal natin magagamit. Okay. Lock natin. Try natin switch on yung matte finish. Power sa taas. Ito yung IR niya. Okay. Hello. Yan. So, kanyang current niya is naka-high. Pwede yung okay, yung battery niya nagbi-blink. Ibig sabihin sa third bar na tayo. Kalak ba to? Sorry, hindi pa ako marunong gumamit nitong ating lapel. Hindi ko pa na marunong kung paano mag-set nito. Okay. So, mamaya sync natin to. Pero alam ko adjustable yung frequency nito. Dito na lang pipindutin. Oh my god, 1 bar na lang agad, no? Hindi kasi nata naka-charge to eh. Ginagamit ko sa ilaw ko. Okay. Tapos try natin i-sync pa yung isa pa nating microphone. Yung isa pa natin lagyan ng on. Para masabi natin na 3 devices can work on the same receiver. Alam ko talaga may extra batteries pa ako. Hindi ko lang alam kung saan ko nalagay.
Wait lang ha. Lagay mo lang dyan, no? Mamaya. Uy, sorry. Oh. Wait, nagkamali akong pindot. Kamali akong lagay. Wala yan. Positive. Okay, diruskas. Okay, switch on natin. Hello. Yan. So, ang layo ng number niya. But 42 yung isa, number 1, no? So, lagyan natin. So, meron tayong dalawang handheld ngayon naka-standby. Dalawang handheld. Switch on natin yung receiver natin. Connect natin dito sa ating PSC. Sa power sequencer natin. Switch natin dito. So, try pa natin lagyan to ng belt pack, clamp. Kung saan, di ko alam. Check natin sa factory kung paano may smaller clamp siya. Okay? Ito na yung unit natin. Saan yung belt pack po nilagay? Okay. Unfortunately, yung belt pack natin nalobat na. Ay. Battery. Batteries ko. Oh my goodness. Kung kailang magde-demo, walang batteries. Anyways. Ito lang guys. Nag-aano ka ng batteries dito kung saan ako makakuha. Hindi ko kasing gamitin yung libre niyang battery kasi siyempre unfair naman sa huling gagamit. Kuha mo nga kung batteries na AA. Ano? Batteries na ever ready. Ilan? Isa lang, kahit isa lang. Ano? At lang guys para habang nantay ko yung batteries, demo muna natin ito. Sorry for being interrupted, no? So on natin. Microphone wireless. Yan. Okay. Color display tayo, Brad, no? Hindi siya tulad na MCP, Brad. Isa sa mga distinction niya. Si MCP, kapag hindi pa nakakonect yung microphone natin, nag-red siya. Ito is always constantly siya naka-colored. Maybe in future update ng firmware, pwede nating pabago to sa factory. Pero right now, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, July lang ito na develop. Sabihin, lobat na rin itong ating isa. Lobat din yung Brad. Wala akong ibang extra batteries. Lobat na. Tawag dyan. And nung July lang ito na develop. So, talagang hindi pa ganun kadami ang features nito. So, paano natin malalaman kung connected yung receiver sa transmitter? Makikita mo tong TX on. Ayan, TX on. Wait lang. Hingin na lang ako ng rechargeable batteries. Ha? Yun na lang kay Papa sa baba. May extra ako doon na rechargeable batteries. Pakuha mo na lang kay Dudong. Oo. Mayroon doon 3 ata extra na rechargeable batteries. Pakuha mo kay Papa. Yan. Sorry guys kailangan ko talaga para ma-demo sa inyo Okay. So, constant siyang color display. Okay. Kapag naka-microphone mode siya, ang lalabas dito is microphone. Yan. Color blue ang kulay niya. Kapag nag-belt pack tayo, pag nag-switch tayo dito, pag click natin yung switch, bawa yung A na to, gusto ko body pack ang gamitin ko dito, i-click ko lang ito, magiging body pack naman yung kulay niya. Yung kanyang
icon dito. Okay, naging belt pack siya. At the same time, malalaman mong belt pack siya kasi color orange siya. Again, microphone will always be blue. Belt packs are always with orange color. Okay? So, the best ito, Brad, kapag syempre, multi-user ka ng microphone, handheld, tsaka ng belt pack. Napakadaling mag-switch, no? Gusto ko sana i-demo agad eh. Kaso nga lang wala tayong batteries. Nagpakuha pa ako sa baba. Okay, so switch mo lang uli. Pero kung gusto mo parehas belt pack yung gagamitin, yung B, switch natin. Yung belt pack A1, belt pack 2. Yan. Okay. So this receiver can use belt packs and microphone. So kung gusto nyong may bumili kayo ng ganito at gusto nyong bumili ng dalawa pang belt packs pero ayaw nyong bumili ng receiver, you can use this one. Okay, so switch back lang natin sa microphone kasi yun lang mayroon tayo ngayon dyan. So, ano yung mga settings? Okay. Click natin yung set. Okay. So, currently yung ating language is naka-default sa Chinese. So, yung A natin dito, ito yung settings niya. So, change muna natin yung language. Zoom natin para makita nyo. Yung navigation natin, arrows are this. Ito naman yung pagsiset. Lagyan mo natin. Yan yung batteries natin. Sana naka-charge din yan. Okay. So, set natin. Yung navigation buttons natin nandito. Okay. So, navigate tayo sa language, which is the last one. Yan. Language niya. Okay. So, set natin to open. So, change na natin into English. Yan. Anong mga settings na meron sa ating ang linaw niya, Brad. Kahit malinaw ba dito? Pero ang linaw niya, oh. Siguro nag-glare lang sa may ilaw ko sa likod. Pero malinaw din siya, Brad. Hindi siya tulad ng ibang LCDs na makikita mo yung dots, no? Yung ibang mga LCD, makikita mo yung dot. Ito, hindi. Ganoon siya kalinaw. Tsaka meron pa siyang screen dito. Yung parang film na pwede mong tanggalin para tanggalin yung screen para parang plastic. Gusto mong mas malinaw pa, pero wag mo na tanggalin kasi at least mayroon kang extra added protection sa screen. Okay, balik tayo sa settings. Meron siyang preset. Okay, so dito sa channel, current channel niya is 15. Pag binago ko yung channel, nagbabago rin siya, so pwede kang mag preset ng channel mo dito. So lagay ko na lang channel 1. Okay? Set. Yung group niya, sa groupings niya, pwede ka na mag-set ng groupings dito, Brad, no? Actually dito, sa may, sabi ng factory, we can have at kahit 20 sets ng ganito sa isang event, pwede mong gamitin. So, sa groupings niya, ito yung sinaset natin, no? Channel 1, Group 1. Okay? Iba yung microphone number, ha? Ito, sa groupings pa lang tayo. So, set A preset natin, yun yung current natin. Group 1, channel 1. Pag click mo naman next is tuning. So pag sinabi natin tuning, manual tuning tayo. Okay, manual dito, manual sa may yung increment niya, Brad, is 33, 32. Oh. 10 kilohertz ang iba by 0.2, 0.4 yung difference, no? Ito 0.6. Ang liit ng difference, no? Dito na sa gitna yung bawas na. Hindi, yung iba kasi dito na eh. Yung bawas sa tenths. Ngayon sa may hundreds siya nagbabawas o nagdadagdag. Yun yung manual tuning. Okay? Meron tayong groupings, tsaka channel, presets. Ito naman is tuning, sa manual tuning natin. Okay? Next naman option is scan frequency. So, si scan frequency, ibig sabihin yan, Brad, auto-scan natin. Okay? So, kung tamad tayo mag-manual, gusto lang natin is auto-scan, bahala na, automatic na siya. Maghahanap ng pinakamalinis na signal. I-click lang natin itong set frequency. Wait lang. Set scan frequency. Okay? And then, click ko lang natin yung set. Boom. So, yung pinili niya, yung pinakamalinis na signal. Ngayon, mag-request siya ng IR dito para i-connect yung microphone. Okay? So, click natin dito.
pair natin. Ay, nag-error. Kasi nga, paras na pala silang signal. 629, 600. Okay? So, yun sa Autoscan. Sa Autoscan, nakita nyo, naglumabas na yung spectrum niya. Okay? So, isa-scan niya yung pinakamalinis na signal. Ngayon, si spectrum naman, okay, again, si scan frequency, ulitin natin, no? Isa-scan niya yung buong full band range niya. Ang iba, Brad, ang tagal mag-scan, no? Ito, ang bilis, oh. Yan. So sa may area na yun, no, meron siyang maduming frequency. So, again, scan natin. Mag-error lang to, Brad, kasi nga meron na siyang existing. Yun na yung naka-appear ngayon, eh. Okay? Okay. So, ngayon next, pala, nag-set pala siya. Yung kanina lang, hindi nag-match pala yung IR ko sa IR doon. Back tayo sa menu niya. Spectrum. Click ko yung set. Sa Spectrum naman, isa-scan niya yung buong full 610 to 640. Okay? Ang current natin is 630.755. Yan. So, nakita nyo, nag-fluctuate doon kasi yun yung frequency na gamit natin. So, pag i-move up and down ko, pwede pa ako mag-manual. I-click ko dito, Yan, nakita nyo yung arrow dito sa baba. Yan. So, pwede ako mag-manual frequency change based dito. So, kung halimbawa, marami kang microphone na wireless, tsaka mayroon yung drummer mo, may in-ear monitor, yung vocalist mo, may in-ear monitor, no? Yung guitarist mo, may in-ear monitor. So, additional wireless yun, no? So, kung within the same spectrum sila ng range nito, makikita mo agad dito kung ano yung mga ginagamit nila. Okay? So, okay, meron kang another group ng mga nag-audio din, no? Itong advantage talaga ng spectrum kasi kung ano yung mga maduduming frequencies, makikita mo agad dito. So, kung nasa 20 devices na naka-wireless, so yung 20 na yun, makikita mo yung mga guhit dyan, no? So, mamimili ka ngayon dito, sa button na to, kung ano yung pinakamalinis. Yung gumagalaw yung arrow, pinipindot ko. Okay? Yung advantage ng spectrum. Now, kapag halimbawa, may mga devices ka na microphone na walang spectrum, pero magaganda naman yung microphone mo, I suggest ito na lang bilhin mo. Kumpara sa MCP, at least mayroon kang guide kung within the same spectrum lang naman kayo. Same bandwidth lang naman kayo. At least maka-guide mo sila yung mga other microphone mo para sa malinis na signal. So, in my case right now, no, kasi nga sa bahay lang naman ako, onti lang yung interference. Yung common na mga microphones, kahit yung mga pambahay ng microphones, kagana siya, Brad. Hindi naman lahat kailangan bumili ng ganito ka-high-end na device, no? This is added because syempre may mga nangangailangan nito lalo sa mga big events. Lalo kung magugulo na at labo-labo na yung mga signal. Nasa mall ka, ang daming signal. May signal sa phones, may signal sa mga laptop, may signal sa mga LED screen, may wireless na yun minsan, di ba? Yung mga signal sa ilaw natin, wireless na din, di ba? Signal sa microphone, signal sa mga in-ear monitors, yung mga signal sa mga ibang devices to activate, yung mga sparklers natin, di ba? Yung iba nagko-cord pa din, pero mostly iba wireless na rin sa mga malalayuang events. So this tool is handy to give us a visual aid, no? To check which is the best signals. Ang ibang common kasi ng mga receivers natin is auto-scan lang, no? So yan mo na siya, automatic, select the best frequency. Okay? Pero minsan kasi 'di ba, habang tumatagal yung venue, padami ng padami. So hindi mo ma-sure na habang nag-setup ka okay siya. Tapos nung nagka-event na, nagkalabo-labo na, at least meron kang guide na ba't biglang lumabo. Scan nga natin, check natin kung gaano kalabo na yung signal, tapos re-adjust na lang natin, 'di ba? On the spot. Pero pag nasa may malls ka talaga, Brad, kasi minsan may mga sila may mga yung sa mga signal yung binaban nila yung signal, yung pinapababa nila, ano kang tawag doon, yung signal sa mga phones. Ayun, basta meron silang ganun. So makakapili ka doon, yung sinasignal, yung binaban sa signal is ganitong area lang. Ang applicable na open area lang is doon. So yun lang yung doon lang kayo maglalaro. Alam mo yun? So nakita ko siya sa may sa may Trinoma, tinuruan ako ng tao doon na meron silang parang antenna para i-band nila yung buong signal doon sa may area ng concert. Hindi naman concert, kundi sa hall na yon. So, yun lang. This is coming handy, yung spectrum na to.
which is broad spectrum. Just to let you know, yung pinakamurang nakitaan ko na merong spectrum analyzer is worth 16,000. Yung kay Juson, yung red niya, yung apps, yun yung nakitaan ko ng ganito. The rest na nakitaan ko na ganito, hindi to available, yung spectrum analyzer. Kasi nga, hindi na siya pang novice. Okay? Hindi na siya pang intermediate, pang professional talaga ang gumagamit ng mga spectrums. Too much for the spectrum. Let's go with another settings na. So okay, just gusto ko manual na, nag-set ang spectrum. Nag-manual check ako dito, sinad ko dito. And then ayun. So what else? ID set. So ito yung numbering system niya, oh. So sabi ko nga kanina, back lang ako na, exit. Ito yung exit, brother, exit. Ito yung set, ito yung exit. Ito yung navigation panel niya. So yung numbering system niya, ito, number 1. So kung anong number ng handheld mo, switch ko lang ulit. Yung handheld mo is 1, yun din yung lalabas dito. So madaling i-pairing, no? Normally, naglalagay tayo ng number. Ito yung number 1, number 2. Ito built-in na sa LCD yung numbering natin. 1, 1. So try tayo connect ng, ito yung batteries, dumating na. Connect natin itong isa. Saan naka-charge? Ginamit kasi namin sa karaoke ito nung birthday ng panganay ko. Hindi ko lang alam kung may natira pa dito. Okay. Saksak na natin. Okay. Switch on. Ngayon, yung ating second handheld is nakalagay siya number 42. Yung ating is number 2. Okay, so kailangan natin i-pair, hindi siya nagsisync, no? Yung ating handheld 1 is hindi rin nakasync. Paano ko nasabing hindi nakasync yung 1 tsaka 2? Is that walang nakalagay na TX. TX, okay? So si number 1, i-pair ko ngayon dito. IRA pair ko, andito sa loob yung kanyang IR, andito sa gitna. So yung IR dito, click ko dito, pair natin. Okay. So naka-connect ng okay, TX on. Transmitter 2, dapat kapag connect ko to, pag pinair ko siya, magiging number 2 din ito. So right now ito, number 2, ito 42. So pair natin IR sa channel B. Yan, okay. So, ngayon number 2 ito. Ngayon number 2 na rin ta. Automatic siya nagpe-pair. Wala siyang option to change the frequency sa malayo. So, kailangan mong lumapit para mag-pair. Right now, ito yung dalawang handheld natin. Connected together. Meron siyang TX on. Pag sabi yung TX on, nakakonect siya. Okay. Ngayon yung signal natin dito. Yan. Yan. Yung signal natin, A and B, dalawa yung antenna natin. Ngayon wala akong antenna nakabit pero naka-full siya, no? So nagbabago-bago siya depende sa kung ano yung malakas yung signal. Again, true diversity will always select the best signal depende sa antenna. Minsan kasi isang antenna naka-interfere eh. Alam mo yun? Para siyang magnetic na naghahatak ng mga signals na hindi naman kailangan. Ayun, bumababa yung B natin, no? So lumipat siya sa A. Ayun, no? Lumilipat-lipat siya. So try natin. Check. Okay, gamit ko yung microphone ngayon. Sasalita ako. Mic check, hello. Check, mic, hello. Mic check, hello. Okay, so yung pinaka-peak niya, nag-iiwan ng orange indicator para meron kang guide kung hanggang saan. Yung kabilang channel naman. Mic check, mic check, hello. Check, mic, hello. Okay, so meron siyang indicator sa A and B na LED. What else? Yung body pack. Okay. Kasi yun yung pinaka-highlight talaga din nito, asa sa pinaka-advantage niya kumpara sa MCP is hindi mo na kailangan kulang battery. Ang hirap na tayo dito. Kumbaga, before mag-start yung event, pwede mo na siyang i-preset, no? Positive, negative. Pwede mo na siyang i-preset para pag dumating na yung mga
ano mo, yung gagamit nito is naka-ready na siya. Switch on natin. Lobat. Wala tayong extra battery, brad. Tin tin tinin. Yung sabi nila, tin tin tinin, wala tayong extra battery. Wait tayo dyan. Hindi ko muna demo. Siguro sa next video na lang siguro yung body pack. Try ako maghanap ng ibang battery. Ito ba, try ko nga ito sa pakit lang. Masikip yung sa lagayan ng battery, brad. Ano? Mayroong batteries na masikip, may mga batteries na maluwag. Ito lang. Ba't talaga kaya? Ba't parehas ka? Positive, negative? Gitang brad ha. Try ako ibang batteries. Gusto ko talaga ma-testing eh. Yun, meron siyang unting battery. Isang nasa table ko. So ngayon, halimbawa sa switch natin, no? Prepare na naman natin itong ating belt pack. So pair na natin sa A yung belt pack. So wait lang. IRA. Hindi siya nakikita. Kaya pala siya nag-error kasi namatay siya. Low battery pa din. Wala akong extra battery talaga, bro. I'm really sorry. Talipang natin itong isa. Gusto ko talaga i-demo. Sorry talaga, bro. Natagalan tayo sa video na to. I have no other choice kasi pag pinadala ko kasi to, Brad, maubusan na ako na agad ng stocks eh. Ang dami kasi nag-order nito. So, wala akong choice kung i-demo ko kagad kasi nga hindi ko na magagawa to next week. Error siya, why? Yun, nag-okay na siya sa wakas. Okay, Brad, 611 yung nakalagay dito, 611.95, 611.95. Ngayon, naka TX on siya, ibig sabihin naka-connect siya sa belt pack. Okay? Ngayon, halimbawa, tapos na gumamit yung user nito, ang gagawin ko lang is i-deactivate ko itong belt pack natin. Click ko lang yung switch, automatic magko-connect na siya sa ating handheld. Ayun, naka-TX on na ulit siya. Ngayon, bumalik na naman sa stage bumaba na ulit yung nag-host. Nagamitin naman ulit si belt pack. Switch ko na lang ulit. Yan. TX on. Ibig sabihin, naka-connect na ulit si belt pack. Okay? Amazing! Walang ganun yung iba. Di ba? Tapos bumaba na naman si Magician. Tapos na ulit yung kanya. Second set niya. Tapos babalik na naman si singer naman. Ito si host, si singer, si Magician. So babalik na naman yung another magsising siguro, kakanta. Another intermission. So switch mo lang ulit. Pag switch mo ulit, magko-connect ulit ito. Si TX on, tsaka yung kanyang battery. Yun yung bro, the amazing of MCV100. All those kind of features na advanced na is available for only 10,000 pesos, bro. Walang ganun yung iba, bro. Na ganyang kapuno. Okay? Na ganyang mga features siya. Na ganito kaganda.
colored. Ganda pa ng panel natin. Makapal yan, Brad. Makapal. Ang only lang natin ipoprove dito is yung performance niya. Yan. Ang ganda ng receiver, ang ganda ng microphone, pero pull sa events, no? Well, di ako natatakot. Kaya nga, ipapadala ko to sa isa sa mga vloggers natin to check in the actual scenario. Kasi, I know, I have seen these devices perform already in other countries. Kahit pa nga sa sa may television nila, nakikita ko to eh. So, hindi ako afraid na ipatest ito. I know it can be proven na sa range niya, 100 meters above, kaya niya mag-perform. Yung vocals niya, nagamit na sa concert, tsaka sa performance sa TV, sa ibang bansa. Again, this one I found in Indonesia. But this design right here, is not yet available elsewhere in Asia aside from China and Philippines. No? Pair na pair. 1, 2, 1, 2. Pag binago natin dito yung number ng ating ID into, let's say, meron kang number, ito gusto ko gawin number 3. 3, set. Paglabas natin. Back. Number 3. Tapos, kailangan bang iset sync again? Hindi siya nag-update dito. So, we need IR. Hindi po na. Kailangan pala baguhin muna. Magre-reset tayo para mag-match ito. So, kailangan kong baguhin yung frequency niya. Set channel. Yan. Set natin. Back. Tapos 611. Ngayon, hindi na siya nakasync. Kulang na siyang TX on. IR. Set. Okay. Yan. Kailangan i-change frequency. Number niya mag-i-change. So now, this is number 3. Number 3, 2, 2. So, kung maganda nga kung halimbawa, mayroon kang 4 or 8 nito sa isang rack, no? Tapos, naka-sequence kayo pinakataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero kailangan mo pala ng colored, Brad, no? Pag malayuan kasi mas maganda may color ka dito na sticker. Actually, gusto ko sanang buildhan din kayo ng sticker dito. Kayo na mamimili. Pero that's too much na sa akin na previous. Hindi nakakayanin ng ating ipasok sa amount na 10,000 pesos. Pero ito lang yung kaya ko so far na ibigay sa inyo. Ayun, Brad. Again, pag naka-rack, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang ganda tingnan. Ang bilis i-track kung anong phone, anong color, anong number yung ito. Di mo na kailangan hulaan kung saan yung phone, di mo na kailangan hulaan kung saan microphone nakalagay. So, this one handheld is also available for MCP. Yun nga lang, ito, yung numbering nito, hindi ko lang na-check pa kung magmamatch siya sa numbering ng ito, tsaka yung sa MCP na number sa baba. Okay, but yeah, that is what it is. This MCV 100 worth 10,000. Brad, again, sorry if interested kayo sa product na to, no? Sold out siya. Before ko man na video ito, ang dami na nag-PM sa akin. So, yung lahat ng dumating sa akin na set nito is already sold out. Pero itong isang iniwan ko is going to be tested by Sir Marlon Gonzales. Yung isa sa pinaka-idol ko. No? Yung MCP natin, papadala din natin kay SSDS sa Cebu. Ako yung isang vlogger din doon na nag-events. Okay? Tapos yung ibang devices natin, papadala din natin for other reviews. Pero right now, ito kasi yung pinaka gusto ko talagang makuha nyo. Kung kaya lang naman nyo ipasok sa budget nyo yung 10,000 pesos, go for this. Okay? Kasi kayo nga, bumibili kayo 18,000, 19,000. Tapos yung features niya is limited, no? Ito 10,000, Brad. You will get more than what you paid for. Doon pa lang sa Spectrum, yung numbering system, color display, na mas madali nyong ma-check lahat, no? Yung stability ng True Diversity with 3 processors per antenna. So total of 6 processors for each phone. Gano'n ka-stable yung brand. Okay, if you have any other questions with this one, just let me know. Chat nyo lang ako. Kung gusto nyo mag-pre-order nito, ang dating next month is November.
Pero of course, yung quantity is limited. So kung gusto niyo mag-pre-order at magbayad, I need to get your down payment para madagdag ko sa factory for additional manufacturing nito. Okay, yung actual test nito, again, sa field, to Mr. Marlon Gonzalez, for demo, sa band, no? Sa actual demonstration, kung gaano kalaya yung field range. Sir na bahala doon. But I trust na this product will work. Okay, for worth of 10,000 pesos. So thank you guys, and thank you for supporting Mecman Products. We always promise you to give the best product possible at the lowest cost. The quality na hindi na tayo mapapahiya, no? So kaya confident talaga tayo magbenta every time for all of our products, no? Na hindi tayo nanloloko, nanlalamang, di ba? Okay. So may tour case check ba da? And thank you guys. Yun lang, natutuwa lang ako sa mga products ko lately. Recently nag-o-open sa akin yung mismong factory na lumalapit sa akin. Dati hirap akong pumasok sa factory. Ngayon yung ibang mga factories na magaganda, sila na mismo nag-approach sa akin and to give samples, to give, i-include ko daw sa arsenal natin sa alam mo yun. Wala lang, nakaka-touch na ganun pala talaga. Maraming blessing si God, no? Merong downfall na maraming nagbablock sa atin sa factory para hindi makuha yung products nila. Okay? Pero mayroong mga nag-approach sa atin na mas magaganda pa pala. Sabi nga nila, pag may nagsarado, may magbubukas na pinto. And I guess this is one of the products na I can highly recommend. I can highly be proud of sa aking mga products. Yun lang. Thank you and salamat.